Hi everyone, it's Nicole and welcome to my channel. I'm on my fourth year in real estate. I've answered thousands of inquiries and I've closed hundreds of deals and on my road, very close to reaching my first billion in sales. For today, guys, we're going to discuss about a topic that is very important, um, especially if you are a first home buyer or kung ikaw ay meron ng properties na ina-avail ngayon or i-avail in the future. So, the topic is about the Maceda Law of the Philippines. Ano ba siya? Diba? Sino ba yung mga qualified doon? Paano ba yung process niya? Okay, so first off, ang Maceda Law, officially known as, ayan po siya, yan, Realty Installment Buyer Protection Act, RA number 6552. So, yan. So, nandiyan na po yung keywords sa batas po yan. Republic Act number po yan. Nasa batas natin yan. At sa words pa lang, may kita mo na Installment Buyer Protection Act. So, ginawa ito para sa ating lahat ng mga buyers para meron tayong protection against sa mga companies na possible na pwedeng maging mapang-abuso kung walang Maceda Law, di ba? So, naka-indicate din dyan, Installment Buyer Protection Act. So, para pala siya sa mga buyers na nagbabayad ng installment. Ano ibig sabihin nun? Okay, so, for example, ikaw ay bumili ng house and lot or condominium sa isang developer. Di ba 80% naman talaga ng inventory sa market pre-selling? So, yung down payment, for example, ang total contract price ay 3 million. Ang down payment ay 10% or 20% ng 3 million. Ganyan, di ba? Hindi ka naman nag-avail ng isang property tapos 100% nilo-loan mo, di ba? Ang mga developer, nire-require talaga nila na yung mga buyers ay nagbabayad muna ng down payment, installment, direct sa developer kasi nga pre-selling naman yung mga projects na ino-offer nila ng walang interest rate. So, naghulog ka. Kadalasan po kasi niyan, 24 months yung down payment. So, ang sinasabi ng Maceda Law, ikaw ay bibigyan ng proteksyon ng batas na ito bilang buyer na nagbabayad ng installment, down payment, or equity kay developer sa isang project, whether it's pre-selling or not, for as long as nagbabayad ka ng down payment ng installment. Pero meron siyang specific kasi, very specific ang batas natin. So, ang grace period, ang sabi dito, minimum kasi ay 2 years or 24 months. So, dapat, para ikaw daw ay pumasok, ma-qualify sa Maceda Law, ay dapat nakapaghulog ka na ng 24 months na installment, diba? Kung less than that, is ibang usapan na yun. Kasi nga, may grace period po na at least 2 years of installments and defaults on subsequent payments. So, dapat din tuloy-tuloy din yung payment mo nito sa installment, ha? And of course, ito ay hindi rin para sa lahat ng project. So, ano lang ba yung projects na pwede dito? House and lot and condominiums ay pasok po sa Maceda Law. Pero kung ikaw ay nag-avail ng commercial properties o kaya naman ng industrial properties, excluded or hindi po ito kasama sa pinag-uusapan natin na batas ng Maceda Law, okay? Kasi ang pinaka-importante lang naman sa Maceda Law, refund. May ma-refund ba ako? Di ba yung laging tinatanong ng mga client? What if natapos ko yung down payment, tapos hindi ako pumasa sa financing, o kaya nagkaroon kami ng emergency, nagkaroon ng family emergency, health emergency, nawalan ako ng trabaho, may nangyaring ganito, nagbago yung plans ko, magmamigrate na pala kami, or whatsoever, di ba? Minsan kasi, hindi natin alam like, things change talaga, like, our situation could change in an instant. So, in that case, ang Maceda Law ay binibigyan ka ng protection kung ikaw ay nakabayad na kay developer kaysa naman bye-bye or thank you na lang yung nabayad mo na down payment na 24 months. Sayang naman yun, di ba? So, kung qualified ka, ikaw ay meron daw tinatawag na
50%, ikaw ay maka-qualify sa kanilang refund upon cancellation na 50% of the total payments made. So, 50% ng na total na nabayaran mo na ha, hindi ng total contract price. Iba yun. And also, kung gusto mo rin malaman, kung ikaw ay nandito na sa sitwasyon na to ngayon, kung gusto mo talagang malaman yung exact amount ng refund mo, kasi bawat developers, iba-iba po talaga yung mga processes nila. So, you really have to contact your developer directly, tell them, explain to them your situation, na hindi mo na matutuloy, you want to process the refund based on Maseda law, ganyan. Bibigyan ka naman nila ng total amount na marerefund mo. Magkakaroon ka ng idea. Kasi probably, baka meron pa silang ibang deductions or processing fee. Kaya, baka less than 50% pa yun, di ba? Hindi natin alam. Kaya, you need to check with the developer. Ako, personally, yes, I'm a realtor. But I'm also an investor. I'm also a buyer. As much as possible, kung kaya mong i-survive yung investment na nakuha mo, real estate investment, ituloy mo. Kung kaya namang ibang bagay yung mag-sacrifice at hindi yung investment mo, go for it. Kasi sayang din kasi yung nasimulan mo na, sayang yung property, sayang yung nabayad mo na, sayang yung time, yung effort, tas nag-appreciate na yung value. Parang, is it really the only thing na kaya mo at kailangan mong i-sacrifice yung investment mo talaga? Hindi ba pwedeng huwag ka munang kumain sa mga mamahaling restaurants? Yung gano'n, hindi ko masabing huwag kang kumain. Huwag ka munang kumain sa labas. Huwag ka munang bumili ng mamahaling shoes or bags para lang hindi mo masacrifice yung properties. Kasi, diba, yung properties nag-appreciate Other things, nagdi-depreciate, diba? So, as much as possible, talagang last resort or last option mo yung pag-avail ng Maseda law, diba? Pero as much as possible, kung kayang ituloy, go for it, i-push mo, diba? So, ano pa ba yung mga concern about, so again para lang siya sa mga nag-i-installment ng down payment direct kay developer. Baka kasi tanungin mo, paano kung, okay, approve na ako kay bank or kay Pag-ibig, tapos doon ko hindi na kayang bayaran, applicable pa ba sa akin si Maseda law? Anong sagot? Siyempre hindi na, guys. Diba nandun na nga Realty Installment Buyer Protection Act. Installment Buyer Protection Act. Yung Maseda law, para lang yun sa habang nag-i-installment ka kay developer. Kapag kasi pinasok na yan sa bank or sa Pag-ibig, ang tawag doon ay loan. Utang na yun Nag-loan ka na. Nag-loan ka na kay bank, nag-loan ka na kay Pag-ibig. Si bangko, si Pag-ibig, na-aprobahan ka. Yung halaga ng balanse mo sa developer, whether it's condo or house and lot, binayaran niya na yun ng buo sa developer. Ngayon, ikaw na ang may pagkakautang. Ikaw na ang may loan sa bank or sa Pag-ibig. Kaya, Maseda law does not apply anymore sa mga ganitong bagay kapag nakay-bank na, pag nakay-Pag-ibig na, hindi na po. Meron ng sariling ruling. May process na dyan. Yan na yung mga ni bank na mahahatak daw ni bank, ganyan. As much as possible. Kung hayaang humantong sa ganun, di ba, na mako-foreclose yung property mo. Huwag ganun kasi in the future, pag gusto mo uling kumuha ng property, nasa record mo na yan, na foreclosed na property, di ba? Hindi maganda yun. So, don't even think about that. So, masabi ko na sa inyo, guys, diba, alagaan natin yung ating investment, especially it's real estate property, di ba? Yes, it's good to know about the Maseda law, pero as much as possible, ituloy mo, wag mong i-cancel, kasi sayang din yung refund, magkano lang din naman, di naman, diba? Malaki pa rin yung nabawas at sayang yung na-appreciate yung value. Just be creative about kung anong gusto mong gawin sa investment mo. Rental or ituloy mo and then i-flip mo na lang, diba? Resell, something like that. Okay? So, guys, it's just a very quick discussion about the Maseda law. If you have any comments, questions, you can type in the comment section below.
But thank you for watching. And again, my name is Nicole. Don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel because I will be sharing more real estate and tips and everything here in my YouTube channel. Thanks, everyone. Have a nice day.